Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Napakahusay nito, Renz. Si Mr. Del Rosario matapos mapag-aralan ang trabaho ni Kimberly. Mahusay ang concept. Natitiyak ko ang appeal nito sa mga kababaihan. Tumango si Renz. Darating siya ngayon. Pag-usapan natin. Ipatatawag kita pagdating niya. Lumabas siya ng silid nito at tinungo ang sariling opisina. Naupo sa swivel chair at binuksan ang drawer at muling kinuha roon ang gold chain. Nilaro-laro ng kamay. Nakatiimbagang habang malalim ang iniisip. Nang biglang bumukas ang pinto. "Hello darling," si Diane. Ngumiti siya. Sa nakalipas na mga taon ay nanatili silang magkaibigan. "Hi, bakit ka narito?" Nasa kabilang opisina pa rin ito nakaugnay. Naupo si Diane sa armrest ng swivel chair at malambing na inakbay ang braso sa balikat niya. "Liban ako ngayon dahil gusto kong magpa-parlor. Kain tayo sa labas, Renz." Yaya nito na lumabi pa. "May kausap ako ngayong umaga, Diane. Hindi ko alam kung hanggang anong oras kami matatapos. Hulaan mo kung sino." Sino nga?" Napuna nito ang bracelet sa kamay ni Renz. "Nilabas mo na naman iyan." Mapait na umiti ang binata. "Nagiging bisyo ko na ito, Diane. Lalo na pag nag-iisip ako. Kung ibinibigay mo na ba sa akin iyan, di ang tuwa ko pa." Natawa si Renz. "At ano naman ang magiging halaga nito sa mga mamahaling alahas mo, Aber?" Bumahid ang lungkot sa mukha ng babae. "Hanggang ngayon ba naman, Renz, ayaw mo pang pakawalan ang alaala ni Kimberly?" "Ano ang ibig mong sabihin?" tanong niya na sinabayan ng mahinang tawa. "Pinipilit mong ipagkaila sa akin pero hanggang ngayon ay alam kong hindi mo pa siya nalilimot." Bago pa nakasagot si Renz ay bumukas uli ang pinto kasabay ng marahang katok. Sumungaw mula roon si Kimberly. "Magandang umaga, Renz." Nahinto siya sa paghakbang nang makitang hindi ito nag-iisa sa silid. Si Diane. Si Diane man ay nagulat din na patayo mula sa pagkakaupo sa armrest. "Kimberly, ikaw pala." "Hello Diane," bati niya habang humakbang papalapit. Ngumiti siya. Hindi kailangang masira ang composure niya dahil lamang magkasamang narito ang dalawa. "Maari ba akong umupo?" Anya kay Renz. Kailangan niyang maupo at baka bumigay ang mga binti niya. "Bakit siya narito, Renz? Kailan kayo?" Si Diane nalitong nilinga ang binata. "Si Kimberly ang sinasabi ko sa iyong kausap ko ngayong umaga, Diane. May gagawin siyang trabaho sa Bionatural." Walang anumang sagot habang wala sa loob na patuloy pa ring nilalarong daliri ang gold chain. Sabay na napako roon ang paningin ang dalawang babae. Sabay ding nawalan ng kulay ang mukha. Si Diane ay kulang na lang nahablutin ang bracelet sa kamay ni Renz. "Paanong napunta sa iyo, iyan?" Wala sa loob na namutawi sa bibig niya. Siyempre, kinuha nga pala sa kanya iyon ni Diane. Pero bakit kinailangang ibigay nito iyon kay Renz? Sarkastikong umiti si Renz. "Ito ba?" Itinaas ang bracelet. "Sige na, Renz, kung may pag-uusapan kayong trabaho, simulan niyo na, para makakain na tayo ng sabay." Pilit nitong pinanumbalik ang normal na tono ng boses, sabay abot sa gold chain mula sa kamay ng binata, ngunit iniwas ito ni Renz. "Ikaw pa ang nagtatanong. Nakalimutan mo na bang isinauli mo ito sa akin kasama ng mensahe mo?" Biglang tumigas ang mukha nito sa galit na namumuo. "Sige, kahit papaano, sa kabila ng pagkahumaling mo sa lalaking pinakasalan mo, nagawa mo pang isauli ito sa akin. Ang bait mo naman." Napatayo mula sa pagkakaupo si Kimberly. Sinulyapan ang namumutlang si Diane na hindi alam kung ano ang gagawin at sasabihin. "Hindi ko isinauli sa iyo iyan." Halos bulong na lumabas sa bibig niya iyon. "Naku naman, Kimberly. Ano bang meron at pinipilit mo pa ring magpaka-inosente mo?" Pagalit na nitong sinabi. "Sa mismong harap ng taong pinagbigyan mo ay magkakaila ka? O gusto mo ring ikaila ang mensaheng ipinarating mo sa akin?" Pakiusap, Renz. Wala itong saysay at aksaya lang ng oras, ani Diane. Unti-unting tumalim ang mga mata ni Kimberly.
Ano ng mensahe sinasabi mo? Hindi na makapagpigil, inilabas ng binata ang mga kamay. Ano ito, showbiz ba? Kung ganon man, ano na ngayon ang saysay nito? Ibinalik niya ang bracelet sa drawer. Umupo ka na ulit, Kimberly, at pag-usapan na natin ang ad campaign mo, utos niya. Nakahinga ng maluwag si Diane. Ay, salamat na lang sa. Hindi nito na ituloy ang sasabihin dahil binalingan siya ni Kimberly. Tumahimik ka. Sigaw niya kay Diane na nagulat. Ganoon din si Renz sa hindi inaasahang galit niya. Binalingan niyang muli ang binata. Anong mensahe, Renz? Sabihin mo sa akin. Gusto kong marinig mula sa iyo nang matapos. Nagsalubong ang mga kilay ng binata na biglang naguluhan, umiling ito. Huwag mo nang pansinin yon, Kimberly. Ang sabi ko'y maupo ka na uli, matigas nitong utos na lalong ikinagalit niya. Kalilimutan mo na yung kontratang iyan, Renz, dahil hindi ko nagagawin iyon. Parang nararamdaman ko na hinusgahan at hinatulan na ako ng walang patas na paglilitis. Makinig ka, Kimberly. Hindi. Ikaw ang makikinig at makinig ka ng mabuti dahil ito na ang huli nating pag-uusap, sabi niya na nag-aapoy ang mga mata. Hindi ko ibinalik sa iyo ang bracelet na iyan. Kinuha yan sa akin sa pinakalihim at tusong paraan. At wala akong mensaheng ipinaabot sa iyo. At hindi ako gagamit ng ibang tao para iparating sa iyo ang gusto kong sabihin, lalo na iyong babaeng yan. Kung nakamamatay ang tinging ipinukol niya kay Diane ay natumba na ito. Dapat kilala mo ako ng husto, Renz. Pareho kayong galing sa iisang ugat, bagay nga kayo. At huwag mong baliktarin ang kasalanan at kataksilang ginawa mo sa akin. Galit na galit ako sa iyo at ayokong makita pa ang mukha mo kailanman. At kayo niyan, pareho kayong mapunta sa impyerno. Pagkatapos noon, mabilis siyang lumabas ng pinto. Hindi pa siya naging ganito kagalit sa buong buhay niya na hindi siya makahinga sa pag-iyak. Si Renz ay hindi pa rin kumikilos mula sa kinaupuan na natiling nakatitig sa pintong nilabasan ni Kimberly. Sige na nga, siguro aalis na rin ako. Ani Diane na inabot ang bag sa mesa, subalit marahas siyang hinawakan ni Renz sa braso. Ano ang ibig sabihin ni Kimberly, Diane? Paanong napunta sa iyo ang bracelet na ito? Pagalit nitong tanong. Bitiwan mo ako, Renz, ano ba? Sinabi ko na sa iyo, di ba? Ipinasasauli niya sa iyo yan. Pilit nitong inaalis ang braso mula sa pagkakahawak ng binata, pero hindi binibitiwan ni Renz ang braso nito. Hindi iyon ang pagkakaintindi ko sa sinabi niya kanina. Baka sa mukha nito ang tinitimping galit at kinakabahan si Diane. Hindi pa niya nakitang nagalit ng ganoon ang binata. Ewan ko, nagsisinungaling siya. O ikaw ang nagsisinungaling. Ibinalya nito ang dalaga na sumadsad malapit sa fax machine. Nanlaki ang mga mata ni Diane. May sinabi siya ngayon ko lang na pag-isip-isip, Diane. Nawala ako sa sobrang galit at hindi ko na naisip noon iyon. Sa loob ng mga taon ay minahal ako ni Kimberly. Bahagyang lumambot ang mukha niya sa bahaging iyon. Nagawa niyang ipaglihim iyon sa pinakamatalikman niyang mga kaibigan. At nang magkaroon kami ng relasyon ay nanatili pa ring lihim iyon kahit dumating doon sa puntong gusto ko nang ipaalam. Napakabata niya at labis siyang umiibig sa akin, nakikita ko iyon sa mga mata niya. Siguro natatakot siya. Kaya gusto niyang manatiling lihim iyon. Sinulyapan nito si Diane na bahagyang umatras. Pero hindi naging lihim sa akin iyon, Renz. Gusto nitong isigaw. At hindi na nakapagtataka kung bakit sa lahat ng tao ay sa iyo niya sinabi na tapos na sa amin ang lahat kung walang nakakaalam. At tama siya, lalo na ikaw. Hindi kayo kailanman naging magkaibigan, dagdag niya sa nagngangalit na mga bagang. Hindi makaapuhap ng isasagot ang babae. Nanatiling nakasiksik sa tabi. Ano ang totoong nangyari, Diane? Muling tanong ni Ren sa mahina ngunit mapanganib na tono. Halos maglabasan ang apoy sa mga mata niya habang nilalapitan si Diane. Umatras ang babae. Wala akong sasabihin sa iyo kahit patayin mo ako. Ang tanging masasabi ko lang ay minahal kita at mahal pa rin kita. Oo, hanggang ngayon, Renz. Para akong luka-lukang naghihintay, umaasa na makaka-recover ka sa damdamin mo kay Kimberly. Umaasang tayo pa rin. Napahinto sa paghakbang si Renz. Akala ko magkaibigan tayo. Dahil iyon ang ipinaniwala ko sa iyo upang makapanatiling magkalapit tayo. Umiyak na ito. Kalimutan mo na si Kimberly, Renz. May asawa na ito at may anak na.
Magkasama na tayo ng maraming taon, hindi magiging mahirap para sa iyong mahalin ako uli, nagsusumamo ang tinig nito. Malungkot na umiling si Renz. Nabawasan ang galit. May humalong awa. Ang relasyong namagitan sa atin noong huling taon sa kolehiyo ay ikaw ang may gusto, Dayan. Pero pasensya na kung sasabihin ko sa'yo na hindi kita minahal. Alam kong alam mo iyan, hindi ko kailanman nasabi sa'yo iyon. Hindi rin kita pinaniwala ang mahal kita. Simula pa lang, si Kimberly na ang mahal ko. Tuluyan nang nawala ang tikas ng dalaga. Humagulgol ng iyak. Hindi ko alam kung ano ang nangyaring totoo, pero malalaman ko rin iyon sa sarili kong paraan. Maaaring nagkasala sa akin si Kimberly nang mag-asawa siya. Pero nakahanda akong patawarin siya, Dayan. Tanggapin siya kasama ng anak niya sa ibang lalaki, patuloy ni Renz. Tanga ka, Renz. Huminga ng malalim ang binata. Tumingala sa kisame. Siguro nga. Nilingon nito ang dalaga makaraan ang ilang sandali, paalam, Dayan, anya sa tinig na malamig pa sa yelo. Nanlumong lumabas ng silid ang dalaga. Alam niyang ang kapirasong hibla ng pag-asa ay pinutol na ni Renz. Hindi man lang bilang magkaibigan. Makalipas ang ilang minuto ay umalis din si Renz. Marami siyang gustong itanong at linawin kay Kimberly. Pipilitin niya siyang magsalita. Baka isa sa mga dahilan kung bakit nag-asawa ito ay dahil din kay Dayan. Makalipas ang kalahating oras ay nasa opisina na siya ng Balmes Advertising. Nandyan ba si Miss Antonio? Anya sa sekretarya. Wala pa po sir, nakangiting sagot nito. Sige ng Balmes nandito ba? Tumawag po siyang mali-late ng dating. Gusto po ba ninyong magbili na lang o maghintay sandali at baka dumating ang sino man sa kanila? Maghihintay ako, anya at lumakad patungo sa may sofa at naupo. 20 minutos pa uli ang matuling lumipas at mag-aalas 12 na. Tumayo siya at muling nilapitan ang empleyado. Ninisyan niya ito sa kanyang pinakakaakit-akit na paraan na walang babaeng makakatanggi. May mahalaga talaga akong meeting with a client, mahal, at hindi na ako pwedeng maghintay pa. Importanteng makausap ko si Miss Antonio tungkol sa Bionatural Project. Pwede ko bang hingin na lang sa iyo ang address niya sa bahay? Ang ngiti, ang lambing, ang gwapong mukha, at ang pagbanggit sa kumpanya ay sapat na upang ibigay ng empleyado ang hinihingi niya kahit labag sa panuntunan ng kumpanya. Alam din nitong mahalaga para sa Balmes Advertising ang nasabing project. Heto na po sir. Iniabot nito ang kapirasong papel sa kinasusulatan ng tirahan ni Kimberly. Kinindata ni Renz ang dalaga. Salamat. Isa kang tunay na darling. At mabilis na lumabas ng gusali. Sa mismong garahe ng unit ipinarada ni Renz ang sasakyan niya. May ilang segundo din siyang naghintay bago may sumagot sa doorbell. Sino po sila? Si Grace na bahagya lamang binuksan ang gate. Nariyan ba si Kimberly? Wala pa po. Maaari ko ba siyang hintayin sa loob? At tubiling sumagot ang katulong. Ngumiti si Renz. Hindi ako masamang tao. Taga San Ignacio din ako at kaibigan ko ang mga Antonio. Wala siya sa opisina niya dahil galing ako roon. Tawagan mo kung gusto mo. Kilala ako ng sekretarya. Sandali lamang nag-isip si Grace. Pinapasok ang binata. Inikot niya ang mga mata sa buong kabahayan. Simple lang lahat ang ayos pero may touch of class. Walang naroong kasangkapang hindi ginagamit. Maupo po kayo, itinuro ni Grace ang sofa. Hindi tumitinag ang binata. Nanatiling nakatayo. Napagtuunan ng pansin ang mga laruang nakakalat sa sahig. Sa anak ni Kimberly, nilingon niya si Grace na tumango. Nasaan ang bata? Pinapakain ko po sa silid kainan, sagot nito nang biglang parang may bumagsak na nabasag sa kusina. Mabilis na tumakbo roon si Grace. Sumunod si Renz. Si Ralph na umahon mula sa high chair at naabot ang baso sa mesa at natabig. Marahil ay tangkang kuhanin. Ralph! Nako, muntik ka nang mahulog, bulalas ni Grace na agad kinarga ang bata. Bahagyang itinulo sa pagkakatayo si Renz nang lumingon sa dako niya si Ralph na namilog ang mga mata. Ang alam nitong lalaking nagpupunta sa kanila ay si Joseph at Patrick lamang. Ngumiti si Renz. Hello, Big Bear. Ibinalik ni Grace sa high chair ang bata na ang mga matay nakatitig pa rin sa palagay nito'y estranghero. Dito ka muna at wawalisin ko ang nabasag mo ha. Huwag kang malikot. Nilingon si Renz. Pasensya na kayo sir.
Akin na ang bata at linisin mo na iyan. Inabot nito si Ralph mula sa high chair. At tubiling sumunod si Grace. Sa sala lang kami pagpapatiyak ni Renz. Inilapag niya sa sofa ang bata at tinitigan. May kung anong bumundol sa dibdib niya. Gusto niyang alisin sa isip ang kung anong tila nagsisiksik doon. Ano ang pangalan mo? Tanong niya. Ralph ang pangalan mo. Sagot at ganting tanong ng bata. Renz, sagot niya sa baradong lalamunan. Pilit pa rin inaalis sa isip ang bagay na ang kaharap niya ay isang buhay na larawan ng mga litrato niya sa album noong maliit pa siya. Dumausdos mula sa sofa ang bata at kinuha mula sa bunto ng laruan ang bolang binili ng ina. Inabot kay Renz. Laro basketball, shoot. Nagkakandahaba ang nguso nito na tumingala sa kanya. Tumuwid siya ng upo. Gusto mong maging basketball player ha? O sige, ituturo ko sa'yo kung paano mag-dribble. Nag-dribble siya. Tuwang-tuwa si Ralph na nagtitili at pilit na hinuhuli ang bola. Nang ibigay niya ang bola sa bata ay pilit nitong ginagaya ang ginawa niya. Nagsisikip ang dibdib na pinanonood niya ito. Natanawan niya si Grace na nakamasid sa kanila. Ano ang pangalan mo? Grace po pangalan ko. Gaano ka nakatagal na kasama ni Kimberly? 3 taon na po. Umuuwi ba rito ang asawa ni Kimberly? Nagsalubong ang mga kilay ni Grace. Asawa? Ang daddy ni Ralph. Yumiling si Grace. Hindi naman po nagkaroon ng asawa si Ate Kimberly. Maliban po sa daddy niya at kay Kuya Patrick, ay kayo pa lang ang kauna-unahang lalaking bumisita sa kanya mula pa noong ipaglihi niya si Ralph. Kung ano man ang nararamdaman ang nasasabugan ng bomba, ay iyon marahil ang nadama ni Renz. Wasak siya ng husto. Muling tinitigan ang anak at pagkatapos ay kinarga. Hello ulit, Big Bear. May palagay akong ako ang may utang na dapat bayaran. Ngayon, yakapin mo ako, okay? At saka ang pinakamalaking halik mo. Anya na bagaman nakangiti ay nagsisikip ang dibdib. Nagbigay naman si Ralph at mahigpit siyang niyakap sa liig at hinalikan sa ilong. Panginoon, hindi pa ako kailanman umiyak sa buong buhay ko. Kahit noong mawala ang mommy mo sa akin, bulong niya sa bata na nagsasalubong ang mga kilay. Umiiyak ka ba? Nagtatakang tanong ni Ralph na dinutdot ng daliri ang namumuong luha sa mga mata niya. Umiling ito. Huwag iyak. Sabi ni mommy, lalaki, hindi umiiyak. Natawa siya at mahigpit na niyakap ang anak. Minsan, mas maganda kung gagawin natin, anak. Sa susunod na kabanata, haharap si Renz sa mga bagong pagsubok habang unti-unting nahahayag ang mga lihim ng kanyang nakaraan. Magiging mas matindi ang tensyon sa pagitan nila ni Diane at Kimberly at makikita natin kung paano niya haharapin ang mga sugat ng puso. Kaya abangan natin,